Kabanata 111. Tumayo si Lance sa balcony ng kwarto, lumabas din si Sally sa balcony, nagkatinginan ang dalawa, ibinuka ni Sally ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang ulo, medyo nahihiyang tingin. Pagkatapos ng mga kaganapan ngayong gabi, ang imahe ni Sally ni Lance ay malinaw na nagbago ng marami, higit pa. Hey! Binigyan ni Sally ng mahinang boses si Lance. Miss, anong maipaglilingkod ko sa'yo? Tanong ni Lance. Sa gabi sa pagbabalik sa kotse, ako ang namali sa iyo, gusto kong sabihin, pasensya na. Itinuro ni Sally na may impresyon na ito ang unang pagkakataon na nakausap niya si Lance ng mahina. Ay, pasensya na. Sige, tapos na. Mabuti. Tumango si Lance. Lance, kung napakahusay mo, bakit gusto mo pa ring maging kontrabida sa paaralan? At gumagawa ng maraming bagay na hindi ko maintindihan, tulad ng pagsusulat ng love letter na iyon kay Leslie Smith, at sa mga babae. Room. Agad na namula ang mukha ni Sally habang pinag-uusapan niya ito. Ngumiti si Lance, ang uri ng pagkatao ko ay hindi para sabihin ng iba, sa puso ko. Pero talagang naglakas loob kang pumatay. Naalala ni Sally si Lance na itinapon si Kenji pababa ng hagdan at nakaramdam pa rin ng takot. Let's be honest. With my martial arts skills, do you really think you'll throw Kenji to his death? I had thought he would be hanging from a tree. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Natigilan si Sally, kaya ganoon, akala niya ay talagang naglakas loob na pumatay si Lance. Sige, Miss, gabi na. Gumugol ka ng maraming enerhiya sa paggamot ngayon, magpahinga ka na. Sabi ni Lance. Ngunit si Sally ay ayaw magpahinga, puno ng lakas, dati ay napakalaban kay Lance, sa unang pagkakataon ay hindi na lumalaban kay Lance, biglang sabik na makausap pa si Lance. Let's talk again, first time since you've been my bodyguard na nakausap kita ng napakatahimik. Sally. Naramdaman ni Lance ang pagbabago ng ugali ni Sally sa kanya, puno ng pagkakaibigan, at talagang komportable sa kanyang puso, kaya noong siya ay bodyguard ay mas masaya din. Anong gusto mong sabihin? Tanong ni Lance. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyo, saan ka nanggaling? Bakit ganoon kataas ang antas ng medikal na kasanayan? Sino pa ang nasa iyong pamilya? Na-curious si Sally. Naku, lahat ng tao may mga bagay na ayaw nilang pag-usapan, so, sorry, miss. Sige. Miss, gabi na, magpahinga ka na. Bueno, magandang gabi, Lance. Ngumiti si Sally kay Lance, pagkatapos ay pumasok sa silid. Biglang nakaramdam ng init sa kanyang puso si Lance nang makita niyang ngumiti sa kanya si Miss sa unang pagkakataon. Magandang gabi, Miss. Si Sally ay nakahiga sa kama, walang bakas ng tulog, ang kanyang isip ay napuno ng mga imahe ng gabing ito, si Lance ay nagpapakita ng kahangahangang medikal na kasanayan, at si Lance ay nakaharap sa gang ni Ivan, pinuprotektahan siya at ang kanyang ama, at ang imahe nitang ang daliri ni Zekhen ay dumadaan sa dingding, nagtagal. Alam ni Sally na ang masamang imahe ni Lance ay tila naging hindi gaanong mahalaga sa kanyang puso, ganap na natabunan ng kanyang iba pang mga alindog. Ang pakiramdam kay Lance ay nawala mula sa pagkasuklam at pagkapuot na itaboy si Lance palayo sa ngayon ay pakiramdam na ligtas sa loob na pinuprotektahan ni Lance kanya. Humiga din si Lance, ngunit wala pang 10:00, at walang tulog, kaya kinuha ni Lance ang kanyang telepono para maglaro, at pagkatapos ay aksidenteng nabuksan ang campus ng Palanan Middle School. Biglang naakit si Lance ng dalawang poste. Ang unang post ay naipost ni Yvonne sa 7:00 ng gabi. Ang pamagat ng post ay, halika at tingnan, lahat, ang alulong ng baliw na bata. Ang nilalaman ay nagsabi, sa ikatlong klase sa hapon, ang tatlong masugid na kabataan ng campus, sina Xiao Feilong, Yu Su, at Quirong Wang, ay brutal na binugbog ni Lance. Ang mga larawan pati na rin ang mga video ay naipost din. Napakainit ng post na ito na mayroon itong mahigit 20,000 komento. Ang bawat komento ay hindi kapanipaniwala at nakakagulat, na para bang walang ganoong kalakas na post sa mahabang panahon.
Ang pangalawang post, sa bilang banda, ay mas mainit. Ang bilang ng mga komento ay talagang umabot sa isang nakakatakot na 40,000. Ito ay ipinadala ng isang hindi kilalang tao. Ang nilalaman ay eksaktong sulat na isinulat ni Rit Ian Zhao kay Lance, na humihiling kay Lance na automatikong mag-post sa campus forum bukas ng umaga, na nagsasabing hindi siya karapat-dapat na maging kapantay ni Rit Ian Zhao. Nang makita ni Lance ang post na ito, bigla din niyang naalala ang bagay na ito. Pinagpapawisan, talagang nakalimutan ni Lance, kung hindi lang niya nakita ang post na ito, baka hindi na maalala ni Lance. Napakainit ng post na ito na mayroon itong higit sa 40,000 mga tugon, sa isubog lang ang ritmo ng campus ng Palanan Middle School. Ang katotohanan na ito ay napakaapoy ay isang patunay kung gaano nakakaalarma ang nilalaman ng dalawang post na ito, lalo na ang tungkol sa liham ni Rit Ian Zhao kay Lance. Tumawa ng walang salita si Lance at hindi isinasapuso ang bagay na ito, ibinato ang kanyang telepono sa tabi ng kanyang kama at naghahanda na matulog ng maaga. Ngunit sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Lance. Dinampot ito ni Lance at nakitang si Sally iyon, na tumatawag sa kanya ng napakagabi. Magkapit-bahay lang kung ano ang tatawagan, hindi sumagot si Lance, ngunit pumunta sa balkonahe at sinabi sa katabing silid, "Miss, ano ang maitutulong ko sa iyo?" Naisip ni Lance na si Sally ay nasa isang uri ng problema o kailangan ng tulong, kaya nagmadali siyang lumabas para magtanong. Si Sally ay nakabihis sa kanyang pagtulog at lumabas na nakasuot ng isa pang damit. "Miss, anong maipaglilingkod ko sa'yo?" Ngumiti ng paumanhin si Sally Brown, "Wala lang." "Then why you suddenly call me? Akala ko may nangyari na sayo." "Ngayon lang ako hindi makatulog, nilalaro ko ang phone ko sa kama, pumasok ako sa campus at nakita ko ang dalawang napakainit na post na mayroon ng 40,000 comments, kaya nagulat ako at gusto kitang tawagan para sabihin na tingnan mo ito." Ngumiti si Lance, "Nakita ko na sila." "Nakita mo na, bakit wala kang anumang reaksyon sa iyong mukha?" Gulat na sabi ni Sally Brown. "Anong reaksyon ang gusto mo? It's an ordinary thing." Ordinaryong bagay pa rin ang tawag dito ang isang post na maaaring lumampas sa 20,000 comments sa campus ay big deal na big deal. Sabi ni Sally. "Nako, sensation is a sensation, papansinin ko lang." Nagtanong si Sally, "Sinabi ng Ivan na iyon na binugbog mo ang 3 baliw sa iyong ikatlong klase sa hapon, at hindi iyon isang mahinang bogbog, totoo ba iyon?" Tumango si Lance, "Totoo, hindi ko inaasahan na saysubog talaga ang batang babaeng ito." Sinabi ni Sally, "Nakakagulat ka rin, madgang sa paningin naming mga ordinaryong estudyante, kapansin-pansin ang pag-iral niyan, kadalasan galit na galit na galit na galit, talagang binugbog mo ang 3 ng sabay-sabay, hindi, dagdag pa niyan. Kenji, silang 4. Hindi nakakagulat na ang post na iyon ay napakainit at nakakagulat sa buong paaralan. Panahon na ngayon ng pagkakakonekta, kaya ang anumang may higit sa 20,000 komento sa campus ay tiyak na isang sensasyon sa campus. Alam ito ng mga guro sa Palanan High School. Si Lance, sa kabilang banda, ay nadama na ito ay isang pangkaraniwang bagay at hindi man lang ito isinapuso. Sinabi ni Sally, gayon din, ang pangalawang post, na mas sumasabog, ay talagang mayroong higit sa 40,000 komento. Sa napakaraming komento, nangangahulugan ito na hindi bababa sa 75% ng mga mag-aaral at guro sa Palanan High School ang nakakaalam tungkol dito. "Oh, alam mo lang, hindi ako natatakot," sabi ni Lance. "Lance, sa pangalawang post, ang liham na isinulat ni Rit Ian Zhao sa iyo ay dapat na ipinadala ng isa sa mga estudyante sa ating klase." Sinabi ni Lance, "Ipadala mo lang ito. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung sino iyon, at kahit na alam mo iyon, hindi ito sapat para guluhin siya." Tanong ni Sally, "Hindi ka pa pumupunta sa campus para mag-post ng paglilinaw hanggang ngayon? Kasalanan ko ang lahat kung hindi ka naging abala sa negosyo ko buong gabi ngayong gabi, matagal mo na sana itong naipost." Natarante si Lance, "Bakit ako magpo-post? 112. Hindi ba't si Rit Ian Zhao na iyon ang humiling sa iyo na magkusa na mag-post sa campus?"
Hanggang bukas ng umaga bago ang klase, kung hindi ay mahihirapan ka niya. Tumawa si Lance, nahihirapan akong mahanap, ako, si Lance, ay hindi ko ito sineseryoso, kung hindi ko nakita ang post na iyon, ako mismo ay nakakalimutan ko na iyon. Makakalimutan mo kahit ang ganoong kalaking bagay. Tumingin si Sally kay Lance na walang imak, kung siya iyon, nanginginig na siya sa takot, malaking bagay ito. Ha. Ang isang maliit na umutot ay matatawag na isang malaking bagay. Okay, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito para sa akin. Ako, si Lance, ay hindi bababa sa numero 1 masamang kabataan. Ano ang silbi ng pagiging numero 1 evil youngster without some skills? It's okay. Get some rest early. Bumalik si Lance sa kanyang silid at natulog. Naging mas mabuti ang relasyon ngayon kay Lance, at mas masaya rin si Sally kaysa dati nang tanggihan niya si Lance, at hinding-hindi siya maniniwala na marami siyang sasabihin kay Lance noon. Nakahiga si Lance sa kanyang kama at muling binuksan ang campus. Sinabi ni Sally na hindi bababa sa 75% ng mga guro at estudyante ng buong Palanan High School ang nakakaalam nito, ibig sabihin ay malaki talaga ito at kailangang magbayad ni Lance pansinin ito. Matapang na sinabi ni Yumeng, alas 10 na at hindi pa rin nagpo-post si Lance, ano ang gusto ni Lance? Sinabi ni Tomo Kongi, matagal kong hinintay na mag-post si Lance, paulit-ulit akong nagre-refresh Hinayaan akong bumaba ni Tomo mag-isa at sinabing, mukhang hindi magpo-post si Lance, huwag mong sabihin sa akin na talagang hindi natatakot si Lance sa babala ni Rit Ian Zhao. Sinabi ni Tomo Autian, kung hindi pa rin nagpo-post si Lance, isinusumpa ko, bukas ay dudurugin siya ni Rit Ian Zhao at tatayo bilang patunay. Tiningnan ni Lance ang mga komento ng iba't ibang kaibigan, tila maraming tao ang naghihintay na mag-post siya, hindi alam na si Lance mismo ay halos nakalimutan na ito. Sa sandaling ito, sa isang bar. Rit Ian Zhao, Xiao Feilong, Yu Haosu, Kuirong Wang, Kenji, 5 tao ang magkasamang nakaupo, kakatawag lang din nila, at ang lahat ay kararating lang sa sandaling iyon. Sa malungkot na mukha, kinuha ni Rit Ian Zhao ang kanyang telepono, binuksan ang isang post mula sa campus at sinabing, totoo ba ito? Nag-aapoy ang mukha ni Rit Ian Zhao, at ang poste na binuksan niya ay ang poste na pinasabog ni Ivan. Nalaman lang ni Rit Ian Zhao kalahating oras ang nakalipas, at nang magawa niya iyon, tinawag niya kaagad ang 4 pang tao para lumabas. Ibinaba ni na Xiao Feilong, Yu Haosu, at Kuirong Wang ang kanilang mga ulo. Hindi pa rin alam ni Kenji kung ano ang nangyari dahil medyo abala siya ngayong gabi at hindi bumisita sa campus, ngunit nang buksan niya ang campus ngayon, nagbago ang kanyang mukha. Nanginginig, sinabi niya, hindi pwede. Xiaofei, Yu Hao, Kuirong, hindi ba kayo ang may pananagutan sa pambubugbog kay Liuyu kaninang hapon? Bakit magpapalabas si Song Rainer ng isang video at mag-post ng inyong mga binugbog at pongol habang kayo ay gumulong-gulong sa lupa? Tumingin si Rit Ian Zhao sa tatlo ni Xiao Feilong at malakas na sinabi, sabihin mo sa akin kung totoo ito. Itinaas ni Xiao Feilong ang kanyang ulo, kitang-kita ni Rit Ian Zhao ang kaunting pasa sa gilid ng kanyang bibig dahil madilim ang bar kaya hindi niya ito masyadong makita. Sinabi ni Xiao Feilong, kapatid na Rit Ian, nakita mo na ang lahat, sumabog si Ivan, totoo ito. Ang asong ito, akala ko ay nakadikit pa rin ako sa kanya, sinabi ko sa kanya na huwag sumabog para magbigay ng kaunting mukha pero hindi ko inaasahan na sumabog pa rin siya. Nagalit si Rit Ian Zhao, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Kung hindi lang ako pumunta sa campus para tingnan kung nag-post si Lance, hindi ko malalaman ang tungkol dito. Kung sinabi mo sa akin noon, susugod sana siya at tatalunan ang tae ni Lance noon at doon. Sinabi ni Yu Haosu, Brother Rit Ian, hindi naman sa hindi namin sinabi sa iyo sa oras na iyon, ngunit nahihiya kaming sabihin. Bang! Hinampis ni Rit Ian Zhao ang mesa at umungol, don't dare to be known. Napakatagal na, si Lance ay binugbog na si Maniac, at hindi pa rin kayo nangangahas na makilala.
Tinanong ni Quirong Wang, kapatid na Rit Ian, hindi mo ba sinabi na wala kang pakialam na kumilos laban sa isang mababang antas na tao tulad ni Lance? Kaya hindi namin ipinaalam sa iyo noon. Bang! Muling hinampis ni Rit Ian Zhao ang mesa at umungol, ako, si Rit Ian Zhao, ay hinahamak ang pagkilos laban sa mga taong mababa ang antas, ngunit, kapag ang mga tao ay nambubuli sa kanilang mga ulo, mahihirapan pa ba ako para pag-usapan ito? Mura lang ang lamok, tama ba? Kapag kinagat ka ng lamok, hindi mo ba hahampasin dahil napakababa nito? Sinabi ni Xiao Feilong, Kuya Rit Ian, nagkamali kami, hindi na namin uulitin, sasabihin muna namin sa iyo. Tanong ni Kenji, Kuya Rit Ian, ano ngayon? Binugbog tayo ng 5 malalaking baliw, binugbog ako, at ngayon, binugbog silang 3. Ang 5 galit na kabataan, 4 sa kanila. Nabugbog ni hindi nila maitaas ang ulo nila sa paaralan. Nakakross ang mukha ni Rit Ian Zhao, 5 major mad shares, 4 sa kanila ang nabugbog, hindi man lang magalit si Rit Ian Zhao, bagamat hindi lang siya isang mad shares. Ito ay dahil hindi lang siya isang baliw na bata. Nalalo siyang nag-aapoy. Oo, Kuya Rit Ian, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sumabog na ang Yvonne, na nagpaparamdam sa buong paaralan, ngayon lang sa campus, ang online na numero ay umabot talaga sa higit sa 10,000 katao. Sabi ni Quirong Wang, para maabot ang ganoong klase. Malaking bilang ng mga online na tao, talagang nakakatakot, katumbas ng napakaraming estudyanteng tumitingin sa kanila na parang, iba talaga ang magkakaugnay na panahon. Tumingin si Rit Ian Zhao kay Kenji at sinabing, Gigi, tulungan mo akong pumasok sa campus para makita kung nakapag-post na ba ang Lance na iyon. Ang maalab na post ngayon ay hindi lang ang pinost ni Yvonne, may sulat din tungkol sa sulat ko. Kay Lance, sigurado akong lahat ng 10,000 dagdag na estudyanteng online ay naghihintay na i-post ito ni Lance. Sa sandaling tumango si Chen, kinuha niya ang kanyang telepono at pumasok sa campus upang tingnan kung naipost ito ni Lance. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Kenji, Brother Rit Ian, wala akong nakitang post mula kay Lance, nag-flip ako ng ilang page. Inis na hinampis ni Rit Ian Zhao ang mesa, ano ba, itong Lance ay gustong mamatay mula hapon hanggang ngayon, matagal na ang nakalipas ay wala pa ring post. Sinabi ni Xiao Feilong, maaaring hindi natanggap ni Lance ang iyong sulat. Agad naman itong itinanggi ni Kenji, imposible, inilabas ko ang paniniwala ni Rittenberg sa harap ng class 32, ang buong klase. So ibig sabihin, hindi pa talaga na ipapadala ito ni Lance, ano ang iniisip niya tungkol dito? Huwag kang maglakas loob na huwag ipadala ito. Nakakross ang mukha ni Rit Ian Zhao, kung hindi mag-post si Lance, tiyak na mawawalan siya ng mukha. Sa ngayon, sa bahay ni Sally, tumingin-tingin si Lance sa buong campus at napansing naghihintay ang bawat estudyante na mag-post siya, na parang marami sa kanila ang hindi makakatulog kung hindi siya nagpo-post. I-post mo. Sabi ni Lance sa kanyang puso. It's not a good idea na hindi mag-post ng ganito. Making those bored students wait, not sleeping tomorrow will affect their classes. I'd better post, let them rest early after. Lance was really a good guy who cared about his mga mag-aaral, nakikita na ang lahat ay naka-online ng hindi natutulog upang hintayin siyang mag-post, siya ay magpo-post. Agad na gumawa ng post si Lance na may pamagat na, ako si Lance. Nakasulat dito, hello, ako si Lance mula sa senior class 32, at nakitang lahat ay naapektuhan sa pagtulog para hintayin akong mag-post, kailangan kong magmadaling lumabas para mag-post. Sige, nang walang karagdagang abala, narito ang sinabi ko kay Rit Ian Zhao, Rit Ian Zhao, hiniling mo sa akin na mag-post at linawin sa lahat na hindi ako karapat-dapat na maging kaparehas mo, sa katunayan, nakalimutan ko ito. Nang matanggap ko ang iyong sulat ngayong hapon, hindi ko ito sineseryoso, lalo pa itong i-post. Ako, si Lance, ay hindi ka sineseryoso, at kahit na mas kalaban. Can understand it as shit, yes, a pile of shit, a pile of shit, a subtle of shit. Ikaw ang bulok na tae, mabahong tae,
sa katangahan mo, karapat-dapat ding paglaruan ako, masyadong katawa-tawa ang tingin mo, Zekhen sa tingin ko maruruming kamay tamad na bigyang pansin ka, ngunit ikaw ang mabahong tae na ito at higit pa, kasuklam-suklam kaya maraming mga mag-aaral ay hindi natutulog, sa wakas ay nagpadala sa iyo ng 4 na salita, katangahan bagay. Sige, natapos ko na ang pag-post, Rit Ian Zhao, nasiyahan ka pa ba sa post ko? Kung nasiyahan ka, magbigay ka ng magandang review, at matulog ng maaga, guys. 113. Maraming mga online alumni, biglang nag-refresh, nakita ang post na ipinadala ni Lance, biglang parang hinahabol na basahin ang update, nasa sabik agad na buksan. Gayunpaman, kapag nakita mo ang nilalaman ng post ni Lance, ang bawat isa sa kanila ay tila tinatamaan ng adrenaline, napakalakas na post, kung saan matutulog, ni Maa, agad na sumagot. Model Through Life said, "Holy crap, ito ba ang ritmo ng isang buhay? Loneliness and wine, ayaw mo bang mamatay? Yaya, oh my God, wala ba akong nakikita?" Sa madaling salita, sa isang iglap, ang post na ito ng Lances ay sumabog kahit man lang sa forum na ito ng Palanan Middle School, na para bang isang atomic bomb ang ibinagsak. Sa loob ng 1 minuto, ang bilang ng mga taong nakakita ng online na pag-refresh ay umabot sa 3,000, ibig sabihin, sa loob ng 1 minuto, ang post na ito ni Lance ay hindi bababa sa higit sa 2,000 mga tugon. Ang lawak ng sunog ay kabalbalan, ngunit syempre, ang ilang mga tao ay nag-post ng higit sa isa. Sa isang bar, nagiinuman pa rin ang 5 ni Rit Ian Zhao. Sinabi ni Quirong Wang, "Brother Rit Ian, mukhang si Lance ay hindi magpo-post ng paghingi ng tawad sa iyo ngayong gabi, kung hindi ay nagawa na niya iyon." Ngumuso si Rit Ian Zhao. Anyway, binigyan ko siya ng deadline bukas bago ang klase, kung hindi man lang siya nagpo-post sa deadline, huwag mong sisihin si Rit Ian Zhao sa pang-aapi sa kanya. Sa sandaling iyon, sumigaw si Kenji, "Brother Rit Ian, nakapost na, nagpost na si Lance." Oh my God, mayroon ng mahigit 8,000 replies, hindi ko man lang nakita ang post niya 5 minuto na ang nakalipas, tiyak na nakapost ito sa mga ito. 5 minuto, mayroong 8,000 na tugon sa loob ng 5 minuto, holy shit, napakaraming tao ang online. Narinig ni Rit Ian Zhao si Kenji na nagpost, at ngumiti ng may pagmamalaki, itong anak na babae, sa wakas ay nagpo-post, akala ko gusto niya talaga akong manligaw at hindi siya magpo-post, halos ginawa ko na si Rit Ian Zhao na labis ang pagpapahalaga sa kanya. Talagang walang gana, demonyo pa rin ang pagkakaroon ng unang masamang kabataan, kung siya ay may lakas ng loob, huwag mag-post subukan. Si Yu Haosu ay abala, kapatid na Rit Ian, Lance ang kalokohang ihi na iyon, ang lakas ng loob niyang gawin sa iyo, malamang na siya ay nasa draft noon, nakikita mo, hindi ba ito sa wakas ay naipost na? Hahaha. Naisip ni na Xiao Feilong at Quirong Wang si Lance na mukhang wimp sa harap ni Rit Ian Zhao, at pareho silang tumawa ng malakas sa kasiyahan. Ngunit si Kenji, ngunit ang kanyang mukha ay pangit at nauutal, "Brother Rit Ian, si Lance ay nagpo-post, ngunit, ang kanyang post, jeez, basahin niyo muna ito bago tumawa." Si Rit Ian Zhao ay abala sa pagkuha ng kanyang telepono upang tingnan ito, at gayon din ang 3 Xiao Feilong. Ako, si Lance, ay hindi ka inilagay sa aking paningin, lalo na't hindi ka tinatrato bilang isang kalaban. Siguradong nalilito ka, ano ba talaga ang tingin ko sa iyo bilang? Ano yun? Maiintindihan mo yun. Shit. Yes, a piece of shit. You deserve to play with me even with that stupid shit. Bang! Nanginginig si Rit Ian Zhao at marahas na binasag ang isang zap ng beer sa mesa. Sina Xiao Feilong, Yu Haosu, at Quirong Wang, na nanginginig din pagkatapos basahin ang post, ay tumangala kay Rit Ian Zhao at nakitang namumula ang mukha ni Rit Ian Zhao, at sa kanyang leeg at mga kamay, lahat ng kanyang mga ugat ay naumbok, parang galit na leopardo. Maingat na sinabi ni Kenji, "Brother Rit Ian, pawiin mo ang iyong galit." Ang 3 pa, gayunpaman, ay hindi nagsalita, hindi ito ang tamang oras para magsalita, mag-ingat sa pag-asar nitong galit na leopardo, ang kanyang galit, anumang paalala ay hindi nakapakipakinabang.
Sa bahay ni Yvonne, nakahiga si Yvonne sa kanyang kama, nakatingin sa kanyang telepono. Oo, kapangyarihan, napakalakas ni Lance. Biglang tumalon si Yvonne sa tuwa, siya ay isang taong natatakot sa mundo, si Lance ay tila gagawin ito sa sikat na Rit Ian Zhao, siya ay sa sobrang tuwa ay hindi na siya makapaghintay ng madaling araw at lumipad kaagad papuntang paaralan. Agad ding sumagot si Yvonne, anong oras ang laban bukas? Sino ang nakakaalam say? Itong sisiw na patay sa utak, hindi pa sumasagot ang mga taong Rit Ian Zhao, tinanong niya kung anong oras nagsimula ang laban. Si Lance ay nakahiga sa kama, medyo walang imak, pumunta lang siya sa banyo, sa sandaling bumalik siya, libu-libong mga tugon, kung gaano karaming tao ang online kailangan ni Lance na humanga sa pagkakaugnay ng panahong ito. Sa bar, dahan daw ang huminahon si Rit Ian Zhao, kung si Lance ang nasa harapan niya sa sandaling ito, hindi siya nagsasalita ng kahit ano, napahamak. Ngunit wala siya roon, kaya walang silbi ang magalit. Inilabas ni Rit Ian Zhao ang kanyang telepono at nag-post ng galit. Lance, napakabuti. Huwag kang lumiban sa klase bukas kung mayroon kang lakas ng loob. Unang klase sa umaga, ako, si Rit Ian Zhao, pupunta sa iyo, linisin ang aking leeg. Ang post ni Rit Ian Zhao, ang bilang ng mga salita ay maliit, ngunit tila nakikita ng bawat salita ang galit na kanyang napupuno. Ni-refresh ni Lance ang kanyang telepono at nakita ang post ni Rit Ian Zhao, sa loob lamang ng ilang minuto, 7 o 8,000 tugon. Umiling si Lance at tumawa ng walang salita. Hindi interesado si Lance na ipagpatuloy ang malayuang pag-uusap kasama si Rit Ian Zhao, mas mabuting ayusin ito ng personal bukas. Sinusubukang matulog ni Lance nang magpadala sa kanya ng text message si Sally. Nakatulog ka ba? Bubugbugin ka ni Rit Ian Zhao bukas. Natahimik si Lance nang makita niya ang text message ni Miss, hindi niya namalayan na si Sally ay lihim ding nag-aalala. Miss, matulog ka ng maaga. Bumalik si Lance. 114. Oh, sige, good night. Sagot pabalik ni Sally, ngunit hindi tumugon si Lance. Talagang nakatulog si Lance sa pagkakataong ito. Walang sinabi buong gabi. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, bumalik si Kent Brown sa kanyang negosyo, ang kanyang anak na babae ay ganap na niyang ipinasa kay Lance, maging ito man ay kanyang kalagayan o kanyang kaligtasan, siya ay lubos na gum-on. Si Lance ang nagmaneho ng BMW, bitbit si Sally, sa pagkakataong ito si Sally ay hindi umupo sa likuran, ngunit sa passenger seat, at nagkusa rin na makipag-chat kay Lance. Naging mas maayos ang relasyon ni Lance sa ginang at siya rin nasa mabuting kalooban. Bubugbugin ka ni Rit Ian Zhao ngayon, hindi ka ba nag-aalala? Tanong ni Shannon Liu. Bakit ka nag-aalala? Nasa listahan siya ng mga henyong eksperto, sabi ni Sally. Oh. Tumawa lang si Lance, ang Genius Expert List, akala ni Lance dati na siya ay talagang eksperto. Ngunit pagkatapos niyang pasabugan sina Wei Ming at Johnson Luther, hindi na pinaniwalaan ni Lance ang mga salita ng mga taong iyon. Sa tingin mo ba makakapagsanay ako ng martial arts sa hinaharap? Biglang tanong ni Sally. Kung gagaling ka, syempre magagawa mo, kung hindi, mas mabuti na huwag, hindi ka lang dapat umiwas sa pakikipagtalik ngayon, ngunit subukan din na huwag gumawa ng anumang bagay na nakakapinsala sa iyong yinyuan at alagaan ang iyong katawan. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Kinagat ni Sally Brown ang kanyang mga labi, at galit na sinabi, anong uri ng pagtigil, pagsasalita ng masama, ginagawa itong tunog na para bang ako ay isang taong mapagnanasa. Naku, likas ang kalikasan ng tao, kahit sino ay may pagnanasa sa loob. Ikaw ang natural na kulay, lahat kayo ay naglakas loob na gawin iyan sa banyo. Namula si Sally Brown, nag-flash sa kanyang isipan ang eksena noong araw na iyon. Kalimutan na natin ang nakaraan, haha, sige, pasok na tayo. At sa ngayon, ang Palanon Middle School ay hindi karaniwang tahimik, sa nakaraan sa oras na ito, ang buong paaralan ay napakaingay, ngunit ngayon, ito ay napuno ng kakaibang uri ng katahimikan. Ang tahimik kasi walang tao sa school. Sa harap ng
5 school building, maraming estudyante ang nakatayo sa damuhan, lahat ay naghihintay ng kung ano-ano, walang nag-iingay, at napuno ng tensyon ang silid. Bakit wala pa si Lance? Dapat nandito na tayo, maaga tayong lahat, anong oras ka nakarating ngayon? Ay 6:00 na ako, ikaw naman. Nakarating ako dito ng 6:10, isang buong oras na mas maaga kaysa karaniwan. Hindi lang kami, halos kalahating oras hanggang 1 oras ang dating ng buong school. Yeah, who let it be two sensational figures from the whole school who did it? If we miss this kind of thing, we might not have it next time. Nagbubulungan ang lahat habang hinihintay nilang dumating si Lance. Sa itaas, sa ibaba, sa damuhan, nandoon lahat ng mga estudyante. At sa hindi kalayuan sa koridor ng classroom office building, nakatayo ang ilang guro. Teacher Wang, napakaaga mo rin. Hahaha. Medyo awkward na tumawa ang tinatawag na Teacher Wang. Walang dapat ikahiya, kung tutuusin, ito naman talaga ang sensasyon sa campus. Oo, ang Lance ay isang kamakailang paksa ng pag-uusap, at maging ang ating mga guro ay magiging interesado dito kung tayo ay makikipagsapalaran kay Rit Ian Zhao. Tumabi din sa kanya si Mr. Zimmer Chen at hindi umimik, syempre sa loob-loob ni Mr. Zimmer Chen, gusto niyang bugbugin si Lance. Naroon din ang dating guro ng ika-5 klase ni Lance, si Zhang Hui, na tahimik na nakatayo sa koridor ng itaas na palapag. Si Zhang Hui ay hindi makapaniwala sa loob, si Lance ay maaaring makipaglokohan kay Rit Ian Zhao. Si Zhang Hui, kailangang aminin na siya ay ilang antas sa likod ni Lance, dati siyang nagpapanggap na nasa harap ni Lance, ngunit ngayon ito ay katawa-tawa na isipin ang tungkol dito. Sabay na pumasok sina Lance at Sally sa gate ng paaralan. Bakit parang ang tahimik mo ngayon? Nalilito si Sally. Naramdaman din ni Lance ang hindi mapakali na kapaligiran ngayon. Biglang sumigaw ang isang estudyante mula sa harapan, narito si Lance, narito si Lance. Nagkagulo ang mga tao, at biglang naging masigla ang campus na kanina pa tahimik. Lahat ng mata ay tumingin kay Lance at Sally. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ngunit napakaraming estudyante ang nakatayo sa harapan ng damuhan ng gusali kung saan siya kumukuha ng mga klase, at nang muli siyang tumangala, ang mga pasilyo ng iba pang nakapalibot na mga gusali ay napuno rin ng mga estudyante. Lahat ng mga estudyante, ang kanilang mga tingin ay bumaon kay Lance at Sally na naglalakad patungo sa kanila. Nang makita ito ni Sally, medyo natakot siya, na tinitigan ng napakaraming tao, ang kanyang katawan ay parang maraming langgam na nangangagat. Ano ang dapat nating gawin? Takot na takot ako. Nakaramdam ng takot si Sally Brown nang makita niya ang mga mata ng lahat sa kanila. Ngumiti si Lance, huwag kang matakot, ngunit ang mga estudyanteng ito ba ay talagang naiinip na naghihintay dito sa madaling araw? Ano ngayon? As usual, balik muna sa klase. Sabi ni Lance. Hindi sinasadyang sinundan ni Sally ang mga yapot ni Lance at pumasok sa koridor ng ika-5 gusali na paaralan. Yaong mga estudyanteng nanonood kanina na nakikita si Lance na paparating at papunta sa kanyang klase nang hindi gumagalaw, ay malakas na nagsasalita. Siyempre, maraming estudyante ang nakakita kay Sally at Lance na magkasamang papunta sa paaralan, lahat ay nataranta. Si Sally, ang kagandahan ng paaralan, ay inalagaan ni Lance. Sa sandaling iyon, isang Audi TT ang sumugod sa harapan ng No. 5 na gusali ng paaralan, at si Yvonne ay nagmamadaling lumabas ng kotse, sumisigaw, nakasakay na ba? Biglang tumingin ang lahat kay Yvonne. Mukhang nagmamadali si Yvonne at abala sa pagsigaw, late na ako, nagsimula na ba ang laban o hindi? Sa pagtingin sa hitsura ni Yvonne, ginawa niyang parang nanunood siya ng Olympics, na iniwang tulala ang lahat. Sabi ng isang estudyante, hindi pa, kara-rating lang ni Lance, nasa itaas siya ngayon. Si Yvonne ay abala sa kabog ng kanyang dibdib at ngumiti, hindi pa huli, yay, akala ko huli na ako nang makita ko ang napakaraming tao dito. Nga pala, nasaan si Rit Ian Zhao? Hindi pa ba nagpapakita si Rit Ian Zhao? Hindi ko alam, dapat nandito na rin si Rit Ian Zhao. Oo, hindi pa nagsisimula ang saya.
Nasa sabik si Yvonne, dahilan para dumiretso siya sa paaralan. Umupo si Lance sa kanyang klase, marami sa kanyang mga kaklase ang nagsisiksikan noon sa hallway, ngunit ngayong nakita na nila si Lance na paparating, lahat sila ay pumasok na rin sa silid-aralan. Dumating na rin si Daylan. Zickhen, ikaw ay nasa malaking gulo. Sabi ni Daylan. Oo. Tingnan mo lang itong atmosphere ngayon, malalaman ng crowd of viewers na ito kung gaano ito kalaki. Maya-maya pa, nagkaroon na naman ng kaguluhan mula sa mga tao sa ibaba. Hindi na kailangang sabihin, tiyak na si Rit Ian Zhao ang darating. Maraming estudyante ang agad na tumakbo palabas ng silid-aralan, at sigurado, dumating si Rit Ian Zhao sa paaralan. Sumigaw si Rit Ian Zhao, dumating na ba si Lance? 115. Sa oras na ito, lumabas si Quirong Wang mula sa karamihan. Sinabi ni Quirong Wang, Brother Rit Ian, dumating na si Lance, at kamakailan lang, nasa klase niya ngayon, kaya bilasan mo at bugbugin mo siya. Fuck him. Itingal ni Rit Ian Zhao. Gayunpaman, napakalaki ng eksena na hindi inaasahan ni Rit Ian Zhao, at naramdaman ni Rit Ian Zhao na hindi siya magsisisi kung aakyat siya sa Lance na walang dala para hanapin siya. Kaya, tumingin si Rit Ian Zhao sa paligid at nakita ang cafeteria sa hindi kalayuan, agad na tumakbo si Rit Ian Zhao sa cafeteria. Nataranta ang lahat. Bakit tumakbo si Rit Ian Zhao sa cafeteria kung hindi siya sumugod sa class 32 para linisin si Lance? Gutom ba si Rit Ian Zhao? Tere sa cafeteria at kumain muna. Habang nag-uusap ang lahat, nakita namin si Rit Ian Zhao na may hawak na kutsilyo sa kaliwang kamay at nagmamadaling patungo sa gusali ng paaralan. Biglang naisip ng lahat na si Rit Ian Zhao ay hindi pupunta sa cafeteria para kumain muna ng buong pagkain, kundi para kumuha ng kutsilyo. Oh my God! Oh my God! Ito ba ay talagang isang rito na papatay ng isang tao? Unang website Konshu 8. Net. Gaya ng inaasahan, hindi mapapantayan ang buong arena, at sa gitna ng sensasyon, tila marami pa ring estudyante ang nanginginig na may bahagyang panginginig. Ang mga kilay ng espada ni Rit Ian Zhao ay galit na itinayo, ang kaliwang kamay na kutsilyo sa kusina. Ang kutsilyo sa kusina ay ginagamit sa pagputol ng mga buto, ang alinman sa ilaw ay patayin, ay sapat na upang matakot ang maraming estudyante hanggang sa mamatay. Maraming estudyante ang natakot, ngunit kasabay nito, hindi nila maiwasang mapabulalas, tyrannical, mad, worthy of being God's first madyang man. Muling sumugod si Rit Ian Zhao sa 5 school building at sumigaw, nasaan si Lance? Bangulong ng paalala si Quirong Wang, Rit Ian, sinabi mo lang yan la, palitan mo ng medyo nakakabaliw. Sinipa ni Rit Ian Zhao si Quirong Wang at galit na sinabi, sa tingin mo ba nagpapanggap akong higit pa sa akin? Hindi mo ba nakikita ang galit na nararamdaman ko ngayon? Si Quirong Wang ay walang takot at tumakbo palayo sa takot. Wala nang nangahas na magsalita tungkol dito, at lahat sila ay napabuntong hininga at tumitig kay Rit Ian Zhao. Naalala na ni Rit Ian Zhao sa oras na ito, nagtanong lang kung nasaan si Lance, sabi ni Quirong Wang sa klase. Bumalik si Rit Ian Zhao sa kitchen knife, sandali para makalimot, naisip ni Wang Qirong na nagkukunwari siyang nagkukumpera, kunin ang kutsilyo ng paulit-ulit na sumigaw kung saan si Lance. Ang mga resulta ng Rit Ian Zhao ay hindi nagkukunwaring paghahambing. Walang inisip si Rit Ian Zhao, na may kutsilyong nagmamadaling umakyat sa gusali ng paaralan. Ang eksenang ito ay nagpaiyak sa mga estudyante. Ito ay talagang isang ritmo na papatay ng isang tao. Ano ang dapat nating gawin? Hindi ko alam Nakita ko na yung dagwang picture ni Don Zexen. Oh my God, call 120. What's the point of calling 120? Tawagan na lang natin yung funeral car. Natatakot ako. Sa madaling salita, karamihan sa mga babae ay umiiyak na sa takot nang makita nila si Rit Ian Zhao na sumusugod sa klase ni Lance na may dalang kutsilyo. At ang mga tibok ng puso ng mga lalaki ay bumilis ng walang kabuluhan.
Nanginginig ang iilang maniac na iyon, hindi nagpapanggap na laban si Kuya Rit Ian, naglalaro siya ng totoo. Nag-iisip na sinabi ni Xiao Feilong, maaaring si kapatid na Rit Ian ay gagawa ng isa pang malaki, kabaliwan, at mapangahas na bagay. Ang unang baliw, at ang unang kontrabida, sa wakas. Nagduel ang makapangyarihan, at lahat ng estudyante ay natakot na. Sa gusali ng opisina ng mga guro, ang mga gurong nanunood ay pare-parehong kahindik-hindik. Ang eksena ni Rit Ian Zhao na sumugod sa gusali ng paaralan gamit ang isang kutsilyo, natural nilang nakita ito, at ang mga guro ay nanginginig sa takot, na para bang ang bangkay ni Lance ay kakalagkarin palabas. Kahit na ang mga guro ay hindi pa nakakita ng ganoong bagay bilang isang bangkay gamit ang sariling mga mata. Oh my God! It's not really going to be a death, is it? Ang isang guro ay hindi kapani-pani walang kinabahan at sinabi. Sa tingin mo ba may posibilidad na hindi makapatay ng tao ngayon? Hindi mo man lang naisip, ito ay isang kalunos-lunos na pag-aaway ng dalawang tao sa anong antas. Ang unang evil gang at ang unang baliw gang, anong klaseng of existence is the first evil gang? Hindi mo malalaman, di ba, walang awa na karakter iyon na nang-ahas na itapon ang mga tao sa mismong gusali. At anong uri ng pag-iral ang first berserker? Kumuha ng kutsilyo sa kusina at nakakabaliw. Pareho silang walang awa na mga karakter na kapag nagkaroon ng kalunos-lunos na away sa pagitan nila, sa palagay mo ba ay magiging maliit lang? Kaya, wala na akong maisip na paraan para hindi patayin ang isang tao ngayon. Not to mention, parang lulandag ang puso ko. Ni hindi ako makatingin sa ibaba kapag nag-away ang dalawang ultimate tough guys. Kinilig ang isang guro. Sabi ng isa pang guro, ngunit, kahit na walang awa si Rit Ian Zhao, okay lang bang pumatay ng tao? Lahat kaming mga guro ay nakatayo dito at hindi namin ito titigilan. Maganda ba iyon? Sumagot ang katabi niyang guro, kahit ang principal ay hindi tayo nang ahas na pigilan, kami. Kung hindi ka natatakot sa kamatayan, go. Ang isang walang awa na tao sa antas ng unang kasamaan at ang unang baliw ay hindi na bagay. Maaari tayong makialam. At saka, ang Rit Ian Zhao na iyon ay isang taong may irregular na background ng kapangyarihan, kaya marahil ang mga tao ay hindi natatakot sa kamatayan. The reactions of the students and teachers aside, huwag na nating pag-usapan. Sa madaling salita, kinuha ni Rit Ian Zhao ang kutsilyo at sumugod mula sa unang palapag, diretso sa ika-6 na palapag, at pagkatapos ay tinungo ang klase 32 ni Lance. Sa sandaling ito, sa ilalim ng gusali ng paaralan, maraming estudyante ang nagsisigawan nang makita nila si Rit Ian Zhao na palapit ng palapit sa klase 32, kahit na hindi pa nangyayari ang kalunos-lunos na pangyayari. Naisip ni Rit Ian Zhao sa kanyang puso na ngayong mayroon na siyang kutsilyo, sa wakas ay karapat-dapat na siya sa eksena ngayon. Sa napakaraming estudyante at guro na pumupunta para manood ng maaga sa umaga, si Rit Ian Zhao mismo ay parang minamaliit ang kanyang sarili kung pupunta siya sa si Lance na walang dala. Woo! Kung makikinig kang mabuti, maririnig mo pa rin ang takot na sigaw ng maraming babae. Ang buong paaralan ay napakatahimik, lahat ay hindi naglakas loob na magsalita, ang lahat ay bumilis ang paghinga, at ang mapanglo na kapaligiran na ito ay nanginginig. Hindi nagtagal, narating ni Rit Ian Zhao ang class 32, at sa sandaling ito, ang mga estudyanteng nakatayo sa koridor ng class 32 ay nagtakbuhan sa malayo. Si Rit Ian Zhao ay nakatayo sa harap ng bintana ng class 32 at nakita sa isang sulyap na sa loob ng silid-aralan, si Lance ay nakaupo sa huling hanay. Lumipad si Rit Ian Zhao at sinipa ang frame ng bintana. Sa isang malakas na kalahog, nahulog ang buong stainless steel na bintana at lumipad pababa sa loob ng silid-aralan, nabasag ang lahat ng salamin. Ang mga nanonood sa ibaba, pati na rin ang mga mag-aaral na nanonood mula sa ibang mga lugar, ay narinig ang tunog ng nabasag na salamin at subconsciously sumigaw, tense to the extreme.
Sa sandaling ito sa silid-aralan ng klase 32, maliban kina Lance at Sally, walang ibang mga estudyante, dahil ang ibang mga estudyante ay natakot at tumakbo habang umiiyak nang makita nila si Rit Ian Zhao na paparating na may dalang kutsilyo. Sa loob ng classroom, tahimik, gabi-gabing tahimik. Si Sally ay tumingin kay Rit Ian Zhao, nanginginig, habang si Lance ay nakaupo roon ng napakataas. Sa wakas, tumingin si Lance kay Sally at sinabing, "Umalis ka." 116. "Pero paano ka?" Umiiyak si Sally. "Lumabas ka muna." Tumingin si Lance kay Sally, nakakadurog ng puso ang paraan ng pag-iyak ng babae. Kailangang umiyak si Sally at lumabas ng silid-aralan. Walang laman din ang koridor sa labas ng classroom kung sino man ang ayaw mamatay at nang ahas na humiga sa paamano para manood, kaya walang laman ang koridor sa labas ng class 32. Gayunpaman, ang koridor sa class 31 at class 33 ay siksikan sa mga tao. Si Lance at Rit Ian Zhao, ang isa ay nakatayo sa harap ng silid-aralan at ang isa ay nasa likod ng silid-aralan, ay nagkatitigan, at syempre, si Rit Ian Zhao ay may hawak na kutsilyo, habang si Lance ay walang dala. Ito ay itinadhana na maging isang matagalang paghaharap sa White Cloud High School, ang first evil at the first mad, na kumakatawan sa kasamaan, at kabaliwan, ng isa't isa sa pinakamataas na larangan ng mga karakter. Isang tao lang sa silid-aralan na ito ang lalabas ng buhay ngayon, marahil. Walang makakagarantiya na ang unang kasamaan at ang unang kabaliwan ay hindi mawawalan ng katinoan at papatayin ang isang tao sa isang kalunos-lunos na laban, ngunit kung titingnan ang sitwasyong ito, tiyak na magkakaroon ng buhay ng tao. Buhay ng tao, ganito isang malaking bagay, matagal nang nanginginig sa takot ang mga nanonood, pwede lang sa susunod na 2 klase sa koridor, pati na rin sa damuhan sa ibaba, iba pang mga bintana ng gusali ng pagtuturo, kinakabahan at balis ang mga nanonood, ngunit walang nakakakita sa loob ng silid-aralan. Tumingin si Lance kay Rit Ian Zhao, at tumingin din si Rit Ian Zhao kay Lance, na parang sila ang pinakamalakas na tao na kabilang sa dalawang magkahiwalay na grupo. Hindi ka ba napapagod sa paghawak ng kutsilyo? Nag-aalalang tanong ni Lance. Natatakot ka bang mamatay? Tanong din ni Zhao Rit Ian. Sa iyo, hindi sapat para kabahan ako. Sa 2 kutsilyo, hindi ako makaramdam ng pagod. Rit Ian Zhao, ang araw at ang langit at ang lupa at ang mga langgam, ang lobo at ang tigre at ang leopardo, ay karapat-dapat na maging unang baliw na binata ng White Cloud High School, ang langit at ang lupa at ang mga langgam, ang tigre at ang lobo at ang leopardo, ay talagang maladyos na pag-iral. Sabi ni Lance. Si Lance, na mahilig makipagsabayan sa mga taong nag-iisip na sila ay may superior kakayahan, kung sino man ang gustong makipaglaro sa iyo, mayroon kang 100 paraan upang manatili siya, habang ang iba ay walang magawa. Nasira mo ang isang tadyang ng guro, hinagis sa isang tao pababa ng hagdan hanggang sa kanilang kamatayan, at hinatak sa banyo, talagang lahat kayo ay masama at karapat-dapat na maging numero 1 masamang lalaki sa Palanan Middle School. Sayang lang at hindi kayo nararapat maging demonyo, dahil, ako, si Rit Ian Zhao, ay hindi kumbinsido. Hahaha, hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lance. Narinig ng mga tao sa magkabilang corridors ng 2 klase ang tawanan, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Lance, ako, si Lance, ay gustong-gustong talunin ang mga tao sa pagpapasakop. Naglabasan ng mga ugat sa mukha ni Rit Ian Zhao. Lance, tere na? Ang sama mo? Baliw ako? Sigurado ako kapag ginawa mo na, walang makakapigil, baka patay na patay ka dito ngayon, tatanungin kita. Sa huling pagkakataon, sigurado ka bang hindi ka natatakot sa kamatayan? Sinabi ni Lance, Rit Ian Zhao, tatanungin din kita sa huling pagkakataon, sigurado ka bang may lakas kang paglaruan ako? Fuck you. Agad na sumugod si Rit Ian Zhao habang ginagawa ang kanyang knife technique, pig killing knife. Kinuha ni Lance ang kutsilyo sa kusina ni Rit Ian Zhao sa isang iglap. Nais ni Lance na talunin siya sa loob ng ilang hakbang, ngunit biglang gustong makipaglaro sa kanya ni Lance dahil ang Rit Ian Zhao na ito ay malinaw na mas malakas kaysa kay Johnson Luther.
Dang dang dang, dang dang. Ang silid-aralan ay nagbuga ng biglaang salpukan ng ginto at bakal. Ang kutsilyo sa kusina na nasa kamay ni Lance ay mahigpit na nakipagsagupaan sa butcher knife na nasa kamay ni Rit Ian Zhao, at ang bawat banggaan ay nagbunga din ng mga spark. Mas mabigat. Nasa classroom silang dalawa, walang humpay na nag-aaway. Siyempre, iyon ay para sa iba, para kay Lance. Pinaglalaroan lang nito si Rit Ian Zhao, sa mundong iyon ng Lance, sanay siyang gumamit ng espada, sa mundong ito, bihira lang gumamit ng kutsilyo sa kusina minsan, kaya hindi masamang sumama kay Rit Ian Zhao para masaya. Pakiramdam ng mga estudyante sa dalawang koridor ng klase sa katabing pinto ay biglang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso nang makarinig sila ng kalabog ng bakal na tumatama, tila napakatindi, ngunit walang nang ahas na sumugod sa koridor ng klase 32 upang makita ito. Ang unang estilo ng pig-killing knife. Biglang naglaslas si Rit Ian Zhao gamit ang diagonal na slash, na nagmula sa pagpatay ng baboy at pag-ahit ng buhok nito. Itinaas ni Lance ang likod ng kitchen knife at ginulat ang likod ni Rit Ian Zhao. Ang matalim na hiwa ni Rit Ian Zhao ay agad na natunaw, kahit na halos itapon ang butcher knife. Nagulat si Rit Ian Zhao, ang kakayahan ni Lance sa martial arts ay hindi kapanipaniwala at ganap na hindi inaasahan. Ang pangalawang estilo ng pig-killing knife. Si Rit Ian Zhao ay gumawa ng panibagong paglukso sa hangin at bumagsak mula sa tuktok ng kanyang ulo. Ang hakbang na ito ay mabilis at tumpak. Sinalubong ito ng kitchen knife ni Lance, na naibabaw ang ikatlong bahagi ng kutsilyo ng butcher, at itinulak pa iles, biglang inalis ang puwersa ng impromptu chop ni Rit Ian Zhao sa hangin. Ang talim ng cleaver ni Lance ay lumangoy sa palibot ng kutsilyo ng butcher na parang baka ng butcher, at hindi nagtagal ay lumangoy ang talim sa hawakan ni Rit Ian Zhao. Tumango si Lance, off. Oo nga, napilitan si Rit Ian Zhao na tanggalin ang butcher knife sa kanyang kamay, dahil lumangoy na ang chopper ni Lance sa kanyang palso, at kung hindi niya tatanggalin ang kanyang kamay, mapuputol ang kanyang palso. Sa isang kumalatong na tunog, nahulog sa lupa ang butcher knife ni Rit Ian Zhao. Napaatras ng ilang hakbang si Rit Ian Zhao, na ginamit lang niya ang kutsilyo kay Lance, natuklasan niya na ang mga kasanayan sa kutsilyo ni Lance ay hindi mapapantayan, at ang kanyang mga kutsilyo sa pagpatay ng baboy ay wala sa parehong antas. Tiningnan ni Rit Ian Zhao ang kutsilyo ng butcher na nahulog sa lupa at nagulat at nagalit. Saan gumamit si Lance ng kahit anong saber technique, si Lance ay naghagis ng ilang kutsilyo, pinaglalaroan lang siya. Ngumuso si Lance, parang Diyos na pag-iral ng isang baliw na binata, ngunit iyon lang. Nagalit si Rit Ian Zhao, pag-ana lang ito, sa tingin mo ba iyon lang ang kaya ko? Ipinagkibit balikat ni Lance ang chopper sa kanyang kamay, at ang chopper ay lumipad palabas ng bintana, nagbigkas ng tunog habang bumulusok ito sa dingding ng pasilyo. Ang dalawang pasilyo ng silid-aralan sa tabi ng mga tao, isang nakakatakot na sigaw, may ilang hakbang paatras. Galit na sinabi ni Rit Ian Zhao, "Drifter, hahayaan kitang matikman ang aking Zhao Fist." Pagkasabi niyan, tumalbog si Rit Ian Zhao sa magkabilang paa at ipinakita si Zhao Jie Fist. Si Lance, gayunpaman, ay wala sa mood na makipaglaro ng boxing kay Rit Ian Zhao, dahil masyadong mababa ang level ng kanyang kalaban para makakuha ng interes. Si Lance ay nakatayong hindi gumagalaw, nang malapit na ang suntok ni Rit Ian Zhao, biglang hinawakan ni Lance ang kamao ni Rit Ian Zhao, napakabilis ng putok ni Lance na hindi makapaniwala. Hinawakan ni Lance ang kamao ni Rit Ian Zhao at pinilipit ito ng masama. Napasigaw si Rit Ian Zhao. Biglang nanginig ang koridor sa labas, pati na rin ang damuhan sa ibaba nang marinig nila ang hiyawan. Si Sally ay labis na nababalisa sa labas, natakot siya na ang naglabas ng sigaw na ito ay si Lance, pagkatapos ay madudurog ang kanyang puso, hindi niya alam kung bakit siya biglang kinabahan kay Lance. Muling pinalo ni Rit Ian Zhao ang kanyang isa pang kamao kay Lance. Nagpakawala si Rit Ian Zhao ng isa pang hysterical na sigaw. Nang marinig ang mga hiyawan sa loob, maraming mga batang babae ang muling umiyak, tiyak na napaka-brutal ng labanan, hindi banggitin ang dumadagandong na tunog ng mga pagbagsak ng mga mesa at tulad ng natural.
Hindi na ito nakontrol ni Sally Brown at gustong sumugod, gayunpaman, pinigilan siya ng ilang mga babae. 117. Mahina na bumaba ang dalawang braso ni Rit Ian Zhao. Sabi ni Lance, tapusin mo na, Rit Ian. Pagkatapos sabihin iyon, binaril ni Lance ang dibdib ni Rit Ian Zhao. Ang katawan ni Rit Ian Zhao ay umikot patungo sa bintana at ang kanyang katawan ay bumagsak sa frame ng isa pang bintana. Ang matinding puwersa ay nagpatambas sa frame ng bintanang iyon palabas, at pagkatapos, si Rit Ian Zhao ay lumipad pababa ng hagdan, kasama ang bintana. Sa mga sandaling ito, hindi mahalaga kung ang mga estudyante sa corridors ng dalawang silid-aralan sa katabing pinto o ang mga estudyante sa damuhan sa ibaba, halos lahat ay nagsisigawan nang makita ang isang tao na lumilipad pababa sa hagdan at kinatok pa ang bintana. Pababa sa kanya. Sa buong view ng publiko, maging ang bintana, ngunit, dahil mas malaki ang bintana, nang mahulog ito sa tuktok ng puno, sabay-sabay itong nakasabit sa tuktok ng puno. Noon lang nakita ng lahat na malinaw na ang tao na nahulog sa bintana ay si Rit Ian Zhao, hindi si Lance. Habang ang lahat ay nakatingin sa tuktok ng puno na nagtataka kung patay na si Rit Ian Zhao, nakita nila si Lance na nakatayo sa dingding ng koridor ng ika-6 na palapag. Hindi man lang inisip ni Lance, mula sa bakod ng koridor sa ika-6 na palapag, tumalon siya pababa ng hagdan. Maraming tao ang naghiyawan sa takot, tumalon si Lance sa gusali. Habang tumalon si Lance sa hangin, itinaas niya ang isang kamao at binasag ito kay Rit Ian Zhao, na nakabitin sa tuktok ng isang puno. Bang! Hinampis ni Lance ang kanyang kamao kay Rit Ian Zhao, tinamaan siya mula sa silid-aralan hanggang sa ibaba. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Wow! Isang tunog, si Rit Ian Zhao ay pinalo ng kamao ni Lance na tumalon pababa mula sa ika-6 na palapag, ang kanyang katawan ay lumubog, at ang puno ng puno na umaalalay sa kanila ay nabali, at sa isang kalampag, ang buong puno ay nabali, at ang dalawa sa kanila ay lumapag sa lupa na may sanga, at ang window frame, na may kalansing. Bumagsak si Lance sa lupa na nakaluhod ang kalahating paa sa lupa, at ang kamao na iyon, na nasa tiyan pa rin ni Rit Ian Zhao, ay inalis ang kamao na iyon sa tiyan ni Rit Ian Zhao. Gumulong-gulong si Rit Ian Zhao sa lupa, sa sakit, binugbog ni Lance, talagang tumalon ang psychopath na ito mula sa ika-6 na palapag para lumaban. Lahat ay tumingin kina Lance at Rit Ian Zhao nang hindi umimik, ang katahimikan ay nakakatakot sa sandaling ito. Noong una ay gusto ni Lance na pabayaan ito ng ganito, ngunit sa pag-iisip, dahil ito ang unang kasamaan, tila hindi sapat, kung hindi man ay isang kaunting paumanhin para sa napakalaking eksena ngayon. Gayunpaman, alam ni Lance ang kalubhaan at hindi talaga siya papatay ng sinuman. Tumalon lang siya at sinuntok si Rit Ian Zhao, tila napakabangis, ngunit sa katunayan, lihim na pinahiga ni Lance si Rit Ian Zhao, kaya binawasan ni Rit Ian Zhao ang ilan sa mga pinsala, kung hindi ay matagal na siyang hindi namatay o malubhang nasugatan. Sa pag-iisip nito, binuhat ni Lance si Rit Ian Zhao, na umuungol at gumulong-gulong sa lupa, sa itaas ng kanyang ulo. Hinawakan ni Lance si Rit Ian Zhao gamit ang isang kamay at pinatahimik ang mga tao, sa isang pose na kasing lakas na parang si Dong Conro ay may hawak na dynamite pack. Natutunan din ni Lance na magpanggap na nagkukumpara, at sumigaw, sino pa? Nanginig ang lahat ng mga estudyante at gurong nanunood nang marinig nila ang malakas na dagindong na ito mula kay Lance at hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang. Sino pa nga ba ang nandoon? Muling sigaw ni Lance. Tahimik at nanginginig ang eksena. Sumigaw si Lance, sino pa ang nandyan sa kabaliwan? Sa pagkakataong ito, idinagdag ni Lance ang salitang Madfew. Biglang nanginig ang mga tao, ang 4 na Madshows. Lumalabas na si Lance ay sumisigaw na may iba, at siya ay sumisigaw na may ibang tao na nagngangalit. Maraming tao si Xiao Feilong na takot umiyak, at ngayon ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanila. Maniig gang at kung sino pa man, lumabas ka na. Xiao Feilong, Suyu, si Hao, Kuirong Wang, Kenji, at silang 4 ay agad na tumakbo palabas. Iligtas ni Brother Chen ang kanyang buhay. Si Xiao Feilong ang unang lumuhad sa paanan ni Lance.
Tumingin si Quirong Wang kay Rit Ian Zhao na nakahawak sa itaas ng kanyang ulo, mukhang hindi niya alam kung buhay pa ba siya o patay na at natatakot na minas. Tumingin si Lan sa apat na baliw na nakaluhod sa harapan niya at sinabing, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Busy silang apat sa pagsasabing, salamat salamat. Gayunpaman, sa sandaling sabihin ni Lance ang ikalawang kalahati ng kanyang pangungusap, agad na umihi ang apat sa takot. Magkasama. Ano? Bibigyan ba tayo ng pagkakataong magsama? Huwag na Kuya Chen, paano tayo magiging kalaban mo, wag mong sabihing sabay tayo, walang kwenta ang pagsasama-sama ng buong pamilya, o Kuya Chen, iligtas mo ang iyong buhay. Nakita ni Lance ang apat na baliw na bata na nanginginig sa takot, matangos na ilong at luha, ngunit huminto din siya sa magandang pagkakataon. Inihagi si Rit Ian Zhao, na nakahawak kay Rit Ian Zhao sa kanyang mga kamay, sa lupa, sinabi niya, Rit Ian Zhao, ngayon, kapantay mo pa rin ba ako? Sa kasamaang palad, si Rit Ian Zhao ay nahimatay. Sumulyap si Lance sa mga estudyante at guro na nakatingin, umungol, at lumabas ng campus na nakikita ng lahat. Ngayong araw na ito ay hindi talaga siya karapat-dapat na bumalik sa klase, dapat ay lumiban na lang siya sa isang araw ng klase. Pagkaalis lamang ni Lance ay nagpahinga ang lahat. Si Lance ay nagmaneho ng kanyang BMW at umalis ng paaralan. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Lance ng tawag mula kay Vice President Meng Lun. Hoy, Kuya Lance, nasaan ka? Isang bagay. Naku, wala lang, yung kaibigan mong si Kaylee Lee, naghahanda ang tatay niya para maoperahan ngayon sa ospital, ngayon din ba? Oo, pupunta ako. Si Lance ay hindi pa rin pumasok sa paaralan ngayon, kaya maaari rin siyang pumunta sa ospital upang makasama si Bella, sigurado akong kinakabahan siya, dahil sa ganitong uri ng operasyon. Ay mapanganib din. Dumating si Lance sa ospital, sa sandaling ito, si Bella ay nasa opisina ng doktor, tinitingnan ang mga dokumento sa kanyang mga kamay, tila siya ay nasa sakit. Pumasok si Lance, ang doktor na iyon sa opisina ay abala sa pagbati kay Lance, ang pangalan niya ay Wang Xiaoqiang, siya ang manugang ni Vice President Meng Lun, hiniling ni Meng Lun sa kanyang manugang na personal na maging pangunahing surgeon para sa ang operasyong ito, tila sapat na ang kahulugan. Hello, Senior Tang. Inilahad ni Daylan ang kanyang kamay kay Lance. Hello, Doktor. Senior Tang, tawagin mo lang akong Wang, nagpaliwanag na sa akin si Vice President Meng, huwag kang mag-alala, negosyo ng mga kamag-anak ng kaibigan mo ang negosyo ko. Ako nga pala, manugang ako ni Vice Dean Meng. Salamat, Dr. Wang. Ngumiti si Lance nang may pasasalamat, at pagkatapos ay tumingin kay Bella, para lang makita na parang wala siyang magawa. Wang, ganito, risky ang operasyon na ito, mga 25% ang risk, bago ang operasyon, dapat pumirma ang pamilya ng pasyente dito, kung sakaling mabaygo ang operasyon, ang mga kahihinatnan ay dapat tanggapin ng pamilya. 25% risk, niloloko mo ba ako, hindi ba ibig sabihin na isa sa apat na tao na sumasailalim sa operasyon na ito ay mabibigo at mamamatay? Si Lance ay nagpunas ng malamig na pawis, ang panganib ay masyadong mataas, isa sa apat ay mabibigo. Walang magawa si Daylan, kung tutuusin, isa ito sa pinakamalaking operasyon sa mundo ng medikal hindi ito magagawa ng mga ordinaryong tertiary hospital, buong London City, tanging ang First Hospital at ang ating Bright Hospital ang makakagawa nito. Siyempre, ang kabiguan ay hindi nangangahulugan ng kamatayan, ang konsepto ng kabiguan ay hindi ito gumana, maaaring paralisado, maaaring pinalitan ang gulugad para sa wala, marahil mas masahol pa, marahil ay kamatayan. 118. Pinapawisan ako. Hindi nakaimik si Lance, hindi nakapagtataka na parang walang magawa si Bella habang nakatingin sa pinirmahang dokumentong iyon. Napangiti si Daylan, ang kondisyon ng kalusugan ng pasyente na si Jake Carter, kung hindi niya gagawin ang spinal replacement surgery, hindi siya mabubuhay ng higit sa 1 buwan, habang kung matagumpay ang operasyon, kapalit ng kapayapaan, syempre, kung nabigo ito, walang mas masamang kalalabasan. Tumango si Lance.
Sinabi ni Daylan, Senior Tang, pagkatapos ay titingnan ko kung handa na ang operating room, para mapangasiwaan mo ang iyong kaibigan na pumirma sa lalong madaling panahon. Mabuti. Pagkaalis ni Daylan, si Bella ay tumingin kay Lance na walang imak, nakita ni Lance ang katawan ni Bella na nanginginig. Matapang na hinawakan ni Lance ang kanyang kamay at nalaman na ang kamay ni Bella ay malamig at nagyayelo. Huwag kang mag-alala dahil ibinigay sa akin ni Vice President Ming ang mukha na ito, natural na ipapadala niya ang pinakamahusay na pangunahing ospital sa operasyon, sa tingin ko si Dr. Wang, ngayon pa lang, ay dapat isa sa pinakamahusay. Ngunit, natatakot ako na mabaygo ang operasyon. Sabi ni Bella na may luha sa kanyang mga mata, puno ng tensyon. Don't worry. Papasok din ako sa operating room and I will try my best to help. You also know that although I don't know how to operate, I also have some medical skills. Sa sandaling iyon, pumasok si Menglun at ngumiti habang sinasabi, kung mayroon kayong mutual na tulong, sa palagay ko mas mababa ang panganib. Pumasok si Menglun sa opisina at nakita ang kamay ni Lance na nakahawak kay Bella, tumibok ang kanyang puso, noon pa man gusto ni Menglun na iset up si Lance kasama ang kanyang apo na si Wendy, ngayon ay nakita niya si Lance na nakahawak sa kamay ni Bella, siya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Menglao? Salamat, sa tingin ko ang iyong manugang ay dapat na isang napakataas na antas. Haha, syempre very authoritative expert siya sa lugar na ito, sige bilasan mo, pirmahan mo na magsisimula na ang operasyon. Nasa tabi ni Bella si Lance at mabilis na natapos ang pagpirma sa mga papeles. Tinulak ng pasyente ang operating room, at sumunod si Lance, at nakakagulat na sinundan din siya ni Menglun. Sinabi ni Daylan, Tay, para saan ang sinusunod mo dito? Ngumiti si Menglun, pumasok na si Kuya Lance, paano ako hindi papasok? Si Menglun ay palaging isang mahusay na humahanga sa mga kasanayang medikal ni Lance, maaaring isagawa ni Lance ang kanyang mga kasanayang medikal, paano ito makaligtaan ni Menglun? Napahinto lamang si Daylan nang gawin ito sa kanya ng kanyang biyenan. Sa kabuuan, mahigit 100 doktor, lahat sila ay pumasok sa operating room. Ang 12 ng mga doktor ay hindi naririto upang magsaya, at bawat isa sa kanila ay gumaganap ng isang napakahalagang papel. Tinanong ni Daylan ang 12 ng mga doktor, nabusog na ba kayong lahat? Mahigit 100 doktor ang tumango. Si Menglun at Lance, gayunpaman, ay nakatayo sa isang sulok ng operating room, walang magagawa ngayon si Lance ay papasok kung sakali. Sinabi ni Menglun, kapag nagsimula ang operasyong ito, hindi ito maaaring ihinto hanggang sa ito ay tapos na, hindi sila magkakaroon ng anumang oras upang magpahinga hanggang sa ito ay tapos na, at pagkatapos ng operasyon na ito ay tapos na, hindi bababa sa higit sa 70 oras ang lumipas. Higit sa 70 oras. Hindi ba 3 araw at gabi iyon? Hayaan silang pumunta ng 3 araw at gabing walang pagkain, pahinga o tulog. Nagulat si Lance. Naku, hindi naman ganoon, may time period sa gitna, may ilang minuto para sa bagong batch ng mga tao. Yan ang sinabi ko sa iyo kahapon, itong operasyon, total more than 20 doctors ang kailangan, ngayon itong 10 ang mga doktor ang unang batch, pagkatapos ng 40 oras, sila ay papalitan ng susunod na batch ng 10 doktor, ang susunod na batch ng 10 ay patuloy na makumplito ng higit sa 30 oras, ang operasyon na ito ay itinuturing na ganap na natapos. Ang 3 pangunahing surgeon na iyon, syempre, ay ang mga dapat nakasangkot mula simula hanggang matapos. Kailangang tumagal sila ng buong 70 oras, at sa katunayan, ang rate ng pagkabigo para sa naturang operasyon ay napakataas, dito kumukuha ng mga porsyento. 10 nito, 3 araw at gabing walang tulog, dapat fully focused ka, at sa totoo lang, bababa ka talaga. Damn! It's really a super surgery. Pinasalamatan ni Lance ang mga doktor na ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sinabi ni Menglun, Brother Lance, ngayong nandito ka para tumulong, lalo akong gamaan. Anong kailangan mong gawin ko?
Kung palagi mong masisiguro na ang mga doktor na ito ay alerto sa pag-iisip, mababawasan na nito ang panganib ng operasyong ito sa 10%. Tumango si Lance, huwag kang mag-alala, mayroon akong solusyon para dyan. Ang kailangan lang gawin ni Lance ay magpasok ng ilang karayom sa kanila, at sila ay garantisadong gising sa lahat ng oras, kahit na hindi gutom. Tanong ni Lance, paano kung kailangan nilang umihi at tumae sa kalagitnaan ng pamamaraan? Natatawang sabi ni Myron, wala namang problema yon, lahat sila naka-diaper. Mga lampin. Yes, it's the usual diapers for babies, sa adult size of course. Sa oras na ito, sinabi ni Wang Dao, sige, maghanda na ang lahat, opisyal nang nagsimula ang operasyon, sana ay magtulungan ang lahat para matapos ang operasyong ito. Pagkatapos sabihin niyon, ang buong operating room ay tila pumasok sa isang tense na kapaligiran, na para bang si Lance at Menglun ay natatakot na magsalita. Si Lance ay nagmamasid sa operasyon sa mundo sa unang pagkakataon, kaya ang kanyang interes ay napakalakas. Ang salitang operasyon ay bago kay Lance, ito ay isang nobelang medikal na pamamaraan. Opisyal na nagsimula ang operasyon. Si Lance at Menglun ay nanunood mula sa isang gilid na hindi nakaapekto sa kanila. Tanging kinuha ni Dr. Daylan ang isang scalpel at ginawang hiwa mula sa gilid ng gulugad ng baywang ng pasyente na may mabagal na stroke. Ang prinsipyo ay medyo simple, upang ilagay ito horribly, ito ay tulad lamang ng paghihiwalay ng kilya kapag pumatay ng isang baboy. Hindi nagtagal, naputol ang laman sa labas ng gulugad ng pasyente, na tumambad sa gulugad sa loob. Nakaramdam ng kilabot si Lance, para lang itong pervert na pumatay ng tao. Sa sandaling ito, tila nagkaroon ng kaunting gulo, at biglang sinabi ng isang doktor sa tabi niya, biglang tumaas ang pagdurugo ng pasyente. Natural lang ang pagdurugo kapag hinihiwa ang laman ng pasyente, ngunit hanggat nasa isang tiyak na saklaw, ayos lang, ngunit sa oras na ito, tumaas ng husto ang pagdurugo ni Jake Carter, at kung hindi ito makontrol, wala sa ang mga sumusunod na operasyon ay kailangang magpatuloy. Sumimangot si Daylan, napakahirap ng katawan ng pasyente para itago ang dugo, at ngayon pa lang nagsisimula ang operasyon. Hindi nagatubili si Daylan, mag-inject ng 50 ml XXX. Mabilis itong na-inject, pero sabi pa rin ng doktor na iyon, patuloy na tumataas ang dami ng pagdurugo ng pasyente, hindi epektibo ang pag-iniksyon ng XXX. Ayon sa sitwasyong ito, ang pasyente ay mawawalan ng masyadong maraming dugo sa loob ng 20 minuto, kung ang dami ng pagdurugo ay hindi mabisa. Makontrol, inirerekomenda na ihinto ang operasyon. Si Daylan ay walang magawa ng ilang sandali. Biglang sinabi ni Lance, maaari ko siyang tulungang pigilan ang pagdurugo, at kahit na magawang gawing zero ang dami ng pagdurugo niya. Hindi ba iyon magpapatigil ng tuluyan sa pagdaloy ng kanyang dugo? Paano iyon posible? Nagulat si Daylan. Naku, wala lang, kaya kung pasukin ang katawan niya sa estado ng peking kamatayan, hihinto ang pagtibok ng puso niya at hindi nadadaloy ang dugo niya. Si Lance ay hindi estranghero sa lansyang ito, sa kanyang mundo, ito ay isang karaniwang taktika. Ginagamit ng ilang tao para pekain ang kanilang sariling kamatayan. Ang lahat ng mga doktor na iyon ay tumingin kay Lance nang may pag-aalinlangan pati na rin ang hinala, ito ay parang katawa-tawa, ang operasyon ay napakahigpit, walang puwang para sa anumang mga pagkakamali, si Daylan ay tumingin kay Menglun. Hindi nagatubili si Menglun, hayaan mong subukan ni Lance. 119. Mabilis na umakyat si Lance, at pansamantalang nahinto ang operasyon ni Jake Carter. Inilabas ni Lance ang mga pilak na karayom na inihanda na niya, at itinusok ang 7 o 8 karayom sa iba't ibang bahagi ng puso, utak, at iba pa ni Jake Carter. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang tumulo ang cardiac monitor sa tabi ng operating table, na kumakatawan sa tibok ng puso curve into a straight line. Nanginginig ang mga doktor sa tabi nito, dahil kadalasan kapag nakita nila ang ganitong estado, ibig sabihin ay walang heartbeat ang pasyente at patay na. Sabi ni Lance, okay lang, wala nang heartbeat ang pasyente ngayon, peking kamatayan, pero itong makina mo ay medyo tumpak.
Kinailangang tingnan ng iilang doktor na iyon si Lance nang may matinding paghanga. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na tinanggal ni Lance ang pilak na karayom sa katawan ni Jake Carter at ngumiti, sige, maaari kang magpatuloy sa pagsisimula. Nagpatuloy ang pag-opera. Sa pagkakataong ito, ang doktor na partikular na responsable sa pagsusuri sa pisikal na estado ng pasyente ay nagsabi, ang pagdurugo ng pasyente, presyon ng dugo, tibok ng puso, paghinga, lahat ng mga halaga ay zero, sa palagay ko ay hindi na kailangan para sa akin na manatili dito. Dahil ay labis na nasasabik, bago kapag ang pagdurugo, ito ay tiyak na makakaapekto sa pagtitistis. Ngunit ngayon isang hiwa, walang dugo, ay maaaring makita ng malinaw, kaya na ang pagtitistis sumunod sa orihinal ay hindi na kailangan ng higit sa 70 oras. Bumalik si Lance sa tabi ni Menglun, ngumiti si Menglun, nakakamangha ka, humanga. Haha, maliit na pakulo lang. Sinabi ni Menglun, umaasa ako na makakarating ka sa trabaho sa ospital, magiging masyadong aksayado kung hindi ka gagamit ng napakatalino na medikal na kasanayan para magligtas ng mga buhay at magpagaling ng mga pinsala. Halimbawa, ang ganitong uri ng pamamaraan ng karayom mo sa peking pagkamatay ng isang pasyente ay maaaring ilapat sa maraming operasyon, kahit na anumang bukas na operasyon sa puso. Isipin mo ito, bukas na operasyon, ang pasyente ay hindi dumudugo, sa kalagitnaan ng higit pa ay hindi mangyayari sa presyon ng dugo sa puso at iba pang mga abnormalidad, ang tagumpay rate, hindi ko alam kung ilang beses pataas. Sana talaga pumasok ka sa ospital para magtrabaho, huwag mong sayangin ang iyong brilliant medical skills bodyguard ka na ngayon, sobrang condescending talaga. Tandaan ang URL. Consyo 8. Net. Ngumiti si Lance, dahil tinahak ko na ang landas ng isang bodyguard, natural na pumunta hanggang sa dulo, ngunit syempre, kung ayaw kong maging bodyguard balang araw, magiging isang doktor. Ay isang magandang pagpipilian. Nakita muli ni Menglun ang mga kasanayang medikal ni Lance, at mas lalo pang hiniling na sumama sa kanya ang kanyang apo. Sinubukan ni Menglun ang tubig at nagtanong, ang Bella na iyon, hindi mo siya kaibigan, tama? Nobya mo ba ito? Ngumiti si Lance, kaibigan ko talaga ito. Ngayon lang kita nakitang nakahawak sa kamay niya, akala ko girlfriend mo. Umiling si Lance na may medyo blankong tingin, sa ngayon, walang pagsasaalang-alang sa ganoong aspeto. Ngumiti si Menglun, at tumigil sila sa pag-uusap. Dahil hinayaan ni Lance ang pasyente na makapasok sa peking death state, kaya ang operasyon sa likod nito ay napakadali, sana ay nag-aalala tungkol sa pasyente sa panahon ng operasyon, lahat ng uri ng emerhensya, ngunit ngayon ay wala ng pag-aalala tungkol sa aspetong ito, direct fake death ng patient, na wala na yung heartbeat, parang patay na bangkay, ano pa nga bang pwedeng lumabas? Sa sandaling ito, sa labas ng operating room, tumunog ang telepono ni Lance. Bella, tignan mo, ang tawag ay si Sally, hindi alam ni Bella kung sisigot, hindi madala ni Lance ang telepono sa operating room, kaya hayaan si Bella na humawak. Naisip ni Bella na marahil ito ay isang bagay na mahalaga, kaya kinuha niya ito. Lance, saan ka nagpunta? Hindi pa bumabalik sa klase. Sabi ni Sally. Nag-alinlangan si Bella at sinabing, ako si Bella, si Lance ay pumasok sa operating room, hawak ko ang aking telepono, kaya mag-leave of absence para sa kanya. Sally Brown was stunned, Lance was even with Bella. For some reason, Sally Brown was a bit uncomfortable inside, she didn't even feel this way before. Why did he enter the operating room? Sally asked. The doctor said that the risk of failure is much lower with him here. Why is Lance in the hospital? Bella didn't want to keep it a secret, and said, my father is having an operation, the operation is very risky, Lance is a brilliant doctor, having his help can greatly reduce the risk. Oh, that's fine. Sally hung up the phone, feeling uncomfortable with the feeling that Lance and Bella were quite close. Finally, Sally pursed her lips and looked like she was aggrieved. Lance is my personal bodyguard, what's the point of being so close to Bella when he doesn't stay by my side?
In the operating room, Dylan spent 3 hours to remove the human spine. The removed spine, Lance observed that 2/3 of it had turned black and even stinky. Meng Lun said, "If it wasn't for your help to fake the patient's death and remove the patient's spine, it would have taken at least nearly 20 hours, but now, it only took 3 hours. Oh, actually, I'm also betting. What if after I put the new spine on later, I try to withdraw the patient from the fake death state, but I can't wake up?" Ah, no way? Melon was shocked. "This is something I've never done before after all, and God knows if I will." Dylan started to put a brand new spine on Li Jinbao. Dylan looked at the time, it was noon, and smiled. "Dr. Tang, Dad, you guys go rest. Now the patient doesn't have any sudden symptoms appearing, the content of the 20 hours is completed in 3 hours. I don't think there's any need for you guys to watch here. If this situation keeps going so smoothly, I think this operation will be completed by evening." "Good. Then Brother Lance and I will go for lunch." Lance and Meng Lun walked out of the operating room. Seeing Lance and Meng Lun come out, Bella and her mother were busy saying, "How's it going?" Meng Lun said with a smile, "The situation is very good, thanks to Brother Lance's excellent medical skills. The original 20-hour operation has now been completed in 3 hours, and the operation is now almost half complete. If nothing else, it will all be completed by evening." "Ah, so fast." Bella was surprised and delighted. Before it was said to take more than 70 hours, now even by evening, it's not more than 12 hours. You'll have to thank Divine Dr. Tang for this." Bella's mother was busy thanking, "Thank you, Divine Dr. Tang." Lance smiled. "Auntie, you're welcome. Raise your hand. Besides, Shanair and I are friends. Have you guys eaten yet?" "Not yet. Why don't we go have lunch together?" Shanair shook her head. "We want to stay outside and we can't eat now." Bella's mother was busy screwing her daughter and smiled. "Dr. Tang, you go to lunch with Shanair, I'll let Shanair treat you." Bella reacted and busily said, "Yes, Lance, I'll treat you to dinner." Meng Lun smiled. "Alright. It's better for you guys to stay here. Today at noon, I'm going to treat Brother Lance to lunch. You guys can do it some other time, hehehehe." 120. Lance then left with Meng Lun. "Meng Lao, where do you want to invite me to dinner?" "To my house, of course, and I'll give you a taste of my granddaughter's handiwork." "Ah, your granddaughter." Meng Lun brought Lance back to his home for a purpose, that is, to let Lance and his granddaughter, Wendy, come into contact with each other. Meng Lun was very confident in his granddaughter's beauty. It would be great if he could get on good terms with Lance, the young divine doctor. Right now, Wendy was cooking at home. 2 hours ago, his grandfather sent her a text message, asking her to prepare lunch and have his grandfather's best friend over for lunch. Wendy thought that it must be those old friends of his grandfather's, so she left the office and went home to cook, because she was a good cook, and his grandfather always let her cook whenever he had old friends over. Wendy looked at the clock. It was almost 12 o'clock, Grandpa and his best friend hadn't returned yet, and was about to make a phone call when Meng Lun led Lance into the villa hall. "Grandpa, you're back." Wendy came out from the kitchen and froze when she saw Lance, nodding slightly to Lance. "Hello, Lance." "Hello." Lance also gave a slight nod in salute, and found Wendy wearing an apron, looking like a housewife, with soft white skin and slight red lips, very eye-catching and beautiful, with an unexplainable charm. After greeting Lance, Wendy looked towards Meng Lun and asked, "Grandpa, where's your best friend?" 1 second to remember to read the book. "Haha, Lance is my best friend. You said Buddy is him? I thought it's those old friends of yours." "What? No,
Mr. Damon is my forgotten friend, is the food ready? Alright, you can eat now? Lance, come over and eat. Wendy greeted Lance with a smile. Thank you. Si Wendy ay magalang pa rin kay Lance, kahit na hindi siya ganoon ang pakiramdam tungkol kay Lance, ngunit pagkatapos ng lahat, ang mga medikal na kasanayan ni Lance ay naroon, at kailangan niyang umasa kay Lance upang gamutin si Sally. Umupo si Lance upang kumain at nagtanong, nalilito, Meng Lao, nasaan ang iba pa sa iyong pamilya? Sinabi ni Wendy, ang aking mga magulang at ang iba pa ay karaniwang hindi kumakain sa bahay sa tanghali, ngunit kung hindi ako hiniling ni Lolo na bumalik at magluto ngayon, ako ay haharapin ito sa opisina ay pareho lang. Oh, Lance, kumain ka na. Binigyan ni Wendy si Lance ng pagkain. Nang makita ni Menglun ang eksenang ito, tuwang-tuwa siya at naisip na tiyak na may eksena sila, kung hindi, bakit magiging magalang ang kanyang apo at bigyan si Lance ng kanyang pagkain. Sa katunayan, saan nalaman ni Menglun na magalang si Wendy kay Lance, lahat dahil sa karamdaman ni Sally ay kailangan si Lance para iligtas siya, hindi dahil gusto niya si Lance, si Wendy ay mayroon na sa kanyang puso. Noon lang, sa TV ng restaurant, nagpe-play ang balita sa tanghali ng London City. Ladies and gentlemen, ang pinakahuling balita mula sa istasyong ito ay ang anak ni Yuan Ching, si Ivan, ay bumalik kahapon sa London City upang harapin ang libing nina Yuan Ching at Sean Lee. Binabantayan pa rin ng pulisya si Juan talunin ang Dark Warrior sa buong lungsod, at walang pag-unlad sa ngayon. Gayun din, si Ivan ay gumagamit din ng iba't ibang paraan upang mahanap ang Dark Warrior sa pagtatangkang makuha siya at ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Tanging, tulad ng pulis, si Lee mukhang hindi mahanap ni Zayden Ang sa anumang bakas ng Dark Warrior. Ngayong umaga, si Ivan, na sabik na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama, ay biglang inihayag na pipiliin niya ang pinakamatinding paraan upang malaman ang Dark Warrior. Sa kasalukuyan, kinumpirma namin si Leona at ang kanyang asawa, na wala saan man. Opisyal din nakasangkot sa bagay na ito, at umaasa din na si Ivan ay hindi gagawa ng anumang mali, at umaasa din na ang ay lalabas at mananagot. Si Lance, na kumakain, pati na rin sina Menglun at Wendy ay nabigla. Upang malaman ang hinawakan ni Ivan si Zhang Dali at ang kanyang asawa para banta sila, ito ay masyadong kasuklam-suklam. Napabuntong hininga si Wendy. Si Menglun, gayunpaman, ay nagsabi, malinaw na ito ay isang panlilinlang, lahat ng ito ay na-broadcast sa TV, paano hahayaan ng mga pulis si Ivan na pumatay ng isang tao, ito ay tiyak na isang panlilinlang para sa pulisya at Ivan upang magtulungan sa isa't isa upang maakit ang Juan. Talunin ang Dark Warrior, at pagkatapos ay humiga sa langit upang arestuhin ang Dark Warrior sa isang iglap. Kung hindi tanga ang hindi niya makikita ang trick na ito, napakababa nito. Walang sinabi si Lance, tila nag-iisip, hinanap ba talaga niya si Ivan ngayong hapon? Halatang ito ay isang pagtatangka na akitin siya, at sino mang may kaunting katalinuhan ay malalaman na si Leona at ang kanyang asawa ay hindi. Talagang nahuli at hindi maaaring patayin. Pagkatapos ng hapunan, inimbitahan ni Menglun si Lance na maglaro ng chess. Gumagawa ng tsaa sa gilid, ngumiti si Wendy at sinabing, Lance, napakahusay ng chess skills ng lolo ko, mas mabuting maging handa kang makipaglaro ng chess kasama ang lolo ko. Siyempre, may isa pang sasabihin si Wendy, na kung saan ang mga kasanayan sa chess ni Menglun ay napakasama, ngunit naramdaman niya na si Lance ay hindi maaaring manalo laban sa kanyang lolo, kaya hindi na kailangang sabihin iyon. Oh, yeah. Medyo interesado si Lance sa isang ngiti, si Lance ay kilala sa kanyang mataas na kasanayan sa chess, at nang makilala niya ang kanyang kalaban, talagang interesado siyang maglaro ng dalawang laro. Makalipas ang 20 minuto, pawis na pawis si Menglun. How could I lose to you? I haven't lost since 2 years ago, it's impossible. Mukhang hindi makapaniwala si Menglun at saka bumaba ang mukha niya, sobrang malungkot, ang mga taong mahihirap sa chess ay talagang hindi makapaniwala.
Tumawa si Lance, at sinabi sa kanyang puso, ang kanyang husay sa chin, chest, calligraphy at pagpipinta ay higit na mas malakas kaysa sa mga kasanayang medikal. Si Menglun ay hindi kahit nakatapat ni Lance sa mga tuntunin ng medikal na kasanayan, at gusto pa rin niyang manalo sa kanya. Sa chess, what a dreamer. Hindi man lang siya naagrabyado bago nagalit si Lance, ngunit nagalit muna siya at naiba ang mukha. Bilang isang apo, alam na alam ni Wendy na ang karakter ng chess ng kanyang lolo ay talagang napakasama. Ang pagkatalo sa isang laro ng chess ay magagalit siya sa mga tao, kaya, sa takot na ang kanyang lolo ay magalit kay Lance, si Wendy ay abala sa pag-aaliw, "Lolo, chess lang, talo lang." Ngunit sinabi ni Menglun, walang dahilan, bakit ko iiwan ang paglipat na ito? Sinabi ni Wendy, "Lolo, nakipaglaro sa iyo si Lance sa loob ng 20 minuto bago kanya matalo, ibig sabihin ay pantay-pantay kayo, kaya lang maswerte siya sa larong ito." Laging pinapansin ni Wendy ang mukha ni Lolo, natatakot na magagalit si Lolo at madudurog ang mangkok ng chess, nakipagkita kay Lolo na may mga mahihirap na kasanayan sa chess, hindi rin makapagsalita. Lance lihim ng isang bibig, 20 puntos upang manalo sa kanya ay upang bigyan mukha, ngunit din ang lakas ay pantay, hiwa. Noon, kapag naglalaro ng chess kasama ang mga dati niyang kaibigan, karaniwan na sa kanila ang mag-away at magbasag ng chessboard. Sa sandaling ito, natalo si Menglun kay Lance, at bigla siyang hinarap, nagtanong, "Nadaya ka ba?" Forget what they doing, keep on doing.